Scorpio, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong monthly reading for January 2026. Ayan, so we will see ano yung parating sa inyo, what's the energy for January. Paalala lang, itong reading na to ay general reading, so maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. And another reminder, ito lang po yung aking account. Meron po kasing nagre-re-upload ng aking videos at nagpapanggap na Mr. Queen PH. So, hindi po ako unang magme-message sa inyo para mag-offer ng services. Hindi ko rin kayo ipapollow o kaya i-add as a friend. Okay? Kaya maging maingat sa mga ganon. Kasi scammer po sila. So, be careful. Okay? Ayan. So, ito lang ang aking account. Lahat ng account ko, ang username is Mystic Queen PH. Nandyan sa taas. Ayan. Okay. Let's begin. Scorpio. Scorpio, what's the energy for you? Ngayong January 2026. Scorpio. Is. Wow. Uy, ang ganda nito. Kasi ibig sabihin yan, madali lang. Madali mong i-navigate ang January. Maaring lahat ng needs mo, mabibigay sa'yo, makukuha mo. Kung meron ka mang challenge, magagawan mo agad ng paraan. Kumbaga, free-flowing for you ang January. Ayan. So, you will, kumbaga, mas madali. Mas madali siyang i-experience kumpara sa iba. Let's see what else. Uy, wow, achievement Meron kang achievement. Ngayong January, maaring ito ay sarili mong project or yung mga sinet mo na mga goals. Pwedeng ito ay naset mo na goals last year talaga. Nung 2025, tapos ngayong January mo may kita yung resulta. Ayan. So maaring meron kang mga personal goals or kaya sa trabaho, meron kang reward, recognition, even sa sa mga goals mo for your career, for your business. Ayan, even if you're self-employed, for example, kung nasa social media ka, meron kang goal na ma-achieve mo na maka 100,000 subscribers ka o kaya followers, no? Yung mga ganon. So, merong achievement for you ngayong 2026, January. Oy, synergy. Ayan. So, I think, very strong yung energy nyo ngayong, January. Kasi, mas matibay yung foundation ninyo. I think, you know what you want. Yun kasi maganda doon dahil alam mo kung ano yung gusto mo. Kaya, mas madali siyang, planuhin. Kasi alam mo yung gusto mo Kasi yung iba, hindi nila alam yung gusto nila. So, they're still in the process of finding what they want. Ikaw, alam mo na yung gusto mo. So, madali mo na siyang planuhin, iset, at gawa ng action. Let's see what else. Mas magiging collaborative rin kayo, no? Ibig sabihin, you will be working with other people. Maaring magne-network kayo ngayong January. You will have more connections, important connections, helpful friendships. You have the Knight of Pentacles. So, this is prosperity, investment. So, pwedeng meron kang investment na papasukin ngayong January. This can be investment sa trabaho mo, sa business mo, sa career mo, or investing in yourself. So, pwedeng may pagkakagastusan ka sa sarili mo dahil alam mo na ito ay asset, no? Magiging asset mo. Makakatulong yan para mapaunlad mo yung sarili mo. 'Di ba? Example na lang nun, bumili ka ng laptop. Kasi yung laptop na yon makakatulong sa trabaho mo. O mag-work from home ka, mag-virtual assistant ka, or kung ano-ano pang ways, no, para magamit mo yung laptop at kumita ka online, yung mga ganon. So, meron kang pag-iinvestan ng energy mo, resources mo na magiging very helpful sa pag-unlad ng iyong kaperahan.
You have the Page of Cups. This is fun, magic, and love. So, kung kayo ay single, pwedeng merong magbibigay ng inspiration sa inyo. You will feel inspired, you will feel good about yourself, and pwede ring mas nagkakaroon ka ngayon ng interest na mas mag-set pa ng mga bagong goals mo. And then you have the Seven of Pentacles. So, this is potential and success. So, like what I mentioned sa inyo kanina, pwede nga ngayong January nyo makikita yung resulta ng mga pinagpaguran ninyo ng mga nakaraang buwan dahil matagal nyo na tong hinihintay. The Seven of Pentacles is waiting for fruition. So, you are waiting for fruition. Ito yung mga itinanim mo, yung mga trinabaho mo, and you are finally reaping all the rewards. You have the Judgment card. So, this is about change, rebirth. So, parang i-reinvent mo yung sarili mo. Kumbaga sa branding, i-rebrand mo yung sarili mo because you feel like a new brand. It's a brand new you. So, parang I think ito yung bago mong siniset na goal kasi na-achieve mo na yung dati mong goal. 'Di ba? Ayan, some of you naman meron dito ang major spiritual awakening. Yan. So meron kang nagkakaroon ka ng kaliwanagan about your belief system or yung spirituality mo, yung pananaw mo sa buhay. You have the Two of Swords. Meron kang major decision na kailangan mong gawin ngayong January. Tingnan natin in what area of life yan. The 6th house. So, this is about, marami kasing area. Pwedeng una, sa kalusugan mo, no? So, meron kang desisyon na kailangan gawin pagdating sa kalusugan mo. Let's say, magpapa-check up ka na ba? Magpapa-opera ka na ba? Magpapa-lagay ka na ba ng, kung ano-anong pang-enhance sa sarili mo or kung ano-ano pa related sa health and wellness. Or siseryosohin mo na ba yung pagwo-workout o yung pagiging mas active, no? Or magiging disiplinado ka na ba na gawin kung ano yung kailangan mong gawin para ma-achieve mo yung goal mo. For example, gusto mong pumayat o mag-exercise ka ba araw-araw? Susundin mo ba yung iyong isinet na goal? Ganon. The 6th house is also about your job, no? Your workplace. So, maaring iba sa inyo, yan yung iniisip rin, no? Pwedeng kayo ay aalis sa trabaho, pinag-iisipan nyo when is the best time to leave your job or your career para sumubok ng bago. Yung iba, magbi-business, diba? Lumabas yung the Fool, nandito yung nasa ilalim siya. This is a new experience, new opportunity for you. This is taking a risk, no? So, pagte-take ng risk. Oo, kasi nakikita mo yung potential no? Uy, Ace of Cups. Yung iba rito, new beginning sa relationship. Okay, let's see ano pa ang energies for Scorpio, January 2026. January 2026. Merong excitement. Mercury in Gemini in the 3rd house. Meron ka importanteng taong makakausap na matagal mo na hindi nakakausap, na may excite ka, na makakausap mo na siya ngayong January. Or may communication na someone will reach out or pwedeng ikaw yung magre-reach out. There's also an activity na gagawin mo or a short travel ngayong January na may excite ka kasi hindi ka pa nakapunta sa lugar na yun. Gusto mong puntahan, magliliwaliw ka. Yung iba, Batanes. Sa Batanes kayo pupunta. Okay, you have the Sun in Pisces in the 12th house. The Sun is about your strength, your confidence. I think, yung iba sa inyo, nagkakaroon kayo ng energetic downloads. Lalo na pag nananaginip kayo, no? Sa gabi. Tapos magigising kayo na alala nyo yung pinanaginipan nyo and para siyang ini-interpret ninyo ano bang ibig sabihin nun. And yung iba sa inyo pagdating sa mga pangarap nyo, talagang dun ang focus nyo. Nabi-visualize nyo na kasi kung ano ang magiging resulta ng inyong mga pinaghirapan trinabaho sa buhay.
You have Mars in Sagittarius in the ninth house. Okay. So this is about merong ano, merong conflict with someone. Pwedeng yung iba sa inyo, meron kayong makaaway, makasamaan ng loob. Oo, pwedeng dahil sa lupa or dahil sa pananaw nyo sa buhay, sa religion ninyo. So, iwas na lang, no, para, walang gulo. Iwas sa gulo. Mars is also about, parang force, no? So, pwedeng meron kang ipipilit. Ipupush mo talaga to. Pwedeng pagta-travel ito or pag-aaral. Kaya lang, ang tendency nito is, di ba pag masyadong pinilit, baka meron kang masaktan or maapakan, maapektuhan. So, pag-isipang maigi. You have Mars and Leo in the 5th house. Okay. Kasi yung iba sa inyo, pwedeng, iniisip nyo iniisip nyo kung ano yung iniisip ng ibang tao tungkol sa inyo. Oo. So, syempre, kailangan din na magtiwala tayo sa sarili natin. Hindi naman natin kailangan gamiting validation yung opinion ng iba sa atin. Kasi kung maganda, edi thank you. Kung hindi maganda yung opinion nila sa atin, edi okay lang. Kasi hindi ka naman kayo talaga personally kilala. No? Ganon. Kesa naman mauwi sa misunderstanding. Lalo na if you're into social media na tipong may may magti-trigger sa'yo online. Baka mauwi sa away-away. So, be careful. Nothing real can be threatened. Oh, this is your authenticity, pagiging totoo. How can you attractively? How can you actively participate in creating heaven on earth? Oh, this is maaring meron kang sasamahan na community or can be partnership or a project na kung saan meron kayong yung mga creative talents and skills nyo magsasama-sama. Tapos meron kayong i-create na wonderful thing. Ayan. So, mas magiging active ka sa pag-participate. Especially if you are someone na nasa linya ng ganitong klaseng career. Like yung mga nasa tarot, spiritual leader, spiritual healer, ganyan. So, you will focus on improving your knowledge and also your skill set and your gifts. Okay, so that is your reading, Scorpio. Thank you so much. See you again.